May nga hapon sa tanan, sa sining hapon padayon naman kita sa aton pagtuon sa pulong sang Ginoo. Kag ako gid ga pasalamat sa inyo nga padayon nga pag-upod sa aton nga pagtuon kag kabay pa nga ang Ginoo magapakamahay sa inyo. Sa sining hapon padayon kita sa aton pagtuon sa continuation sa aton pagtuon gahapon sa Book of Matthew chapter 24. Book of Matthew chapter 24. Kagahapon kita lakay ta ang pila ka mga bersikulo halin sa verse 7, verse 3 hasta sa verse 14 sang chapter 24 sang Book of Matthew. Sa subong magapadayon kita sa pagtuon sini diri sa verse 15 hasta sa verse 28. Kung may mga Bible kamo dira, pwede niyo mabasa gid, pwede niyo masundan. Matthew 24 chapter 24 verse 15 to 28. Magabasa ako diri sa Ilonggo gyapon nga version. Nagtagna si Propeta Daniel, parte sa makangililad nga mabutang nga manging kabangdanan nga pabayan ang templo. Kamo nga mga nagabasa, intindihon gid ninyo kung ano ang kahulugan sini. Kung makakita ninyo ini nga ara na sa templo, kamo nga ara sa Judea dapat magpalagyo sa kabukiran. Ang tao nga matabuan nga ara sa guwa sang iya balay hindi na magsulod sa pagkuha sang iya mga pagkabutang. Ang natabuan o kung ang matabuan nga ara sa iya uma hindi na magpauli sa pagkuha sang iya bayo. Makaluluoy ang mga nagabulusong ag ang mga nagapatiti sa sina nga mga inadlaw tungod nga mabudlay o kung mabudlayan sila sa pagpalagyo. Verse 20. Magpangamuyo kamo nga ang inyo pagpalagyo hindi matabo sa tigtulugnaw o kung sa adlaw nga inugpahuway. Kaysa sina nga tiyempo magaabot ang perti nga pag-antos nga wala pagid matabo halin sang una kag sa wala sing may matabo nga pareho sina hasta san-o. Kung ina nga mga inadlaw wala ginapalipot sang Ginoo, wala gid sing may mabilin nga tawo. Pero tungod sa iya kaluoy sa iya mga pinili, paliputon niya ang ina nga mga inadlaw. 23. Gani kun may magsiling sa inyo, ari na ang Kristo o kung didto siya, hindi kamo magpati. Kay magagawa ang hindi matuod nga mga Kristo kag hindi matuod nga mga propeta. Magahimo sila sa mga milagro kag makatilingala nga mga butang sa katuyuan nga patalangon kun mahimo bisan pa ang mga pinili sang Dios. 25. Gani tandaigid ninyo ini. Ginasugid ko na sa inyo nga daan ini nga mga butang sa wala pa matabo. Gani kun may mga tawo nga magasiling sa inyo si Kristo ato sa kamingawan, hindi kamo magkadto didto. Kag kun may magsiling ara siya sa sulod, hindi gid kamo magpati. Kay kun ako nga anak sang tawo magabalik na makakita ang tanan tungod kay mangin pariyot ini sa kilat nga sadiin, ang iya kirab makita halin sa silangan hasta sa nakatundan. May hulubaton nga nagasiling, kun diin may patay nga lawas didto man nagatilipon ang mga wak. Ginoo, salamat gid sa sining hapon nga sa diin gitugutan mo kami nga makapamalandong sa imong mga pulong sa kabayogad nga sa sining hapon may ara ka naman Ginoo ipahayag sa amon nga sa diin mangin prepared kami sa nagakalatabo subong nga panahon kag sa diin Ginoo ang pulong mo magatudlo sa amon sa natawag nga pag-usoy sa insakto nga dalan nga amon pagausoyon o amo ang dalan nga imo gatudlo sa amon ang pagkabuhi nga may relasyon kami Ginoo sa imo. So kabay pa nga sa sining hapon, ikaw ang sentro sa among panahona sa amon pusoon kag sa diin Ginoo madaya kag Ginoo namon kag ang isa sa amon makahangop sa kung ano man ang mensahe mo itudlo gid sa amon sa sining hapon. So kabay pa ikaw gid amay magapakig-upod o kung magapakamay sa amon sa pagpahangop sini. Ini ang pagpangamuyo sa ngalan ni Jesus. Amen. Sige no, mayang hapon padayon kita sa pagtuon sang pulong sang Ginoo gid sa sining hapon. Kagahapon gintalakay ta ang pila ka mga passages sa Book of Matthew chapter 24 parte sa mga hitabo nga amo ina siya ang signs sang pagbalik o kun pagkariliwat sang aton Ginoo. Amo ini ang ginalauman sang tagsa-tagsa ka mga anak sang Ginoo nga kung sa diin nagalaom sang iya nga pagkari sa pagkuha sang tanan nga nagahulat sa iya. Kag gabay pa nga kita isa na dira. Okay? So kaghapon ang aton tema sa sinang chapter nagasiling siya the signs of Jesus last coming part 1. Subong ya the signs of Jesus last coming part 2. Sang ligad pagig nga inadlaw gintalakay taman ang mga signs parte sa pagbalik sang aton Ginoo ato iya sa kinaiya o kon sa characters sang mga tawo. Subong ya sa aktual nga makita ta sa palibot aton pinaagi sa mention sa Biblia nga mga kabudlayan nga nagakalatabo. It could be sa mga gira, gutom, linog o kon madamo pa. Diri sa chapter 15 sa Book of Matthew chapter verse 15 sa Book of Matthew chapter 24 nagasiling diri si Jesus Christ.
Nagtagna si Propeta Daniel parte sa makangililad nga mabutang nga mangin kabangdanan nga pabayan ang templo. Kamo nga nagabasa, intindihon ninyo kung ano ang kahulugan sini, kung makita ninyo ini nga ara na sa templo. So, ang gina-refer diri ni Jesus Christ hindi ang templo nga sa panahon nga gintukod ni Solomon. Ang templo nga kusadiin naguba sa panahon sa captivation sa Israelites kag gin-revealed. Okay? After nga ginpabalik naman sila. Kag sa sini naman ang templo nga ginasiling i-rebuild siya o kon ang third temple sang Jerusalem o kon sang Ginoo nga pagatukuro sa Jerusalem kag amo na siyang ginahambal niya diri parte sa gintagna ni Propeta Daniel nga pabayan. Okay? Pabayan. So diri sa Book of Daniel chapter 9 mabasa kita diri sa pila ka pang passages halin sa verse 25 pakadto sa 27. Kag ini siya ginpahayag ni Angel Gabriel o kung ginpahangop ni Angel Gabriel suno sa ginsugo sang Ginoo sa iya sa kay Prophet Daniel. Diri sa verse 25, dapat mo may baluan kag maintindihan nga halin sa tion sang pagmando nga patindugon liwat ang Jerusalem hasta sa pag-abot sang pangulo nga pinili sang Dios. Ang pinili nga pangulo sang Dios amo ang Misaya, amo si Jesus Christ. Magaligad ang 49 ka tuig o kung sa English pa 7 times 7 o kung 7 times 70, 490. Okay. Kag sa sulod sang 434 years o kung 434 ka tuig patindugon liwat ang Jerusalem nga may mga plaza kag dipinsa. Ina nga panahon magamo. Okay. Sa 26 pagkatapos sang 434 ka tuig pagapatyon ang pangulo nga pinili sang Dios nga wala sing iba, wala sing may magbulig sa iya. So ini siya nga propesiya parte sa pagpatay sa pangulo sang Dios. It was fulfilled already sa panahon nga si Jesus Christ napatay dito sa cross. Dayon mag-aabot ang isa ka hari kag halitan sang iya mga tinawo ang syudad kag ang templo. Kag suno sa gintalana sang Dios ang kalaglagan kag ang pag-ilinaway magapadayon hasta sa katapusan. So amo ina nga ginahambal ta permi sa mensahe suno sa ginahambal sa kasulatan nga indi kita magpangamuyo iya nga mauntat ang pag-ilinaway. Okay? Mauntat ang ginamo, mauntat ang mga kalatan ini. Kay suno sa kasulatan magapadayon ini. Sa kagahapon ginhambal ta sa inyo nga ang gani nga magapadayon siya according sa Biblia bangod kay ang tawo indi man maguntat sa pagpakasala. That's the reason why nga kung magpangamuyo kita, ang una tang ipangamuyo nga paagi sa mga kalalatan, mga kabudlay nga ginapadala sang Ginoo, ang tao makatulpangod sang kamatuoran. Amo na iya ang great success sa kabuhi sang tao kung makatulpangod siya. Kay kabalo kita nga kung ano man ang nasulat sa kasulatan, magapadayon ini kag indi iniya mauntat kung indi sang Ginoo kintalana nga mauntat. Mauntat ang subong, may mga dason naman ina. Okay? So ang ini nga magkalatabo subong kung tulukon ta lang sa negative side, malain gid man ang kaimtangan sa tao. Pero kung tulukon ta sa positibo nga aspeto, may dako ini nga kayuhan. Okay? May dako nga kayuhan nga sa din ang tao makatalupangod nga sa diin ang Ginoo nagapabalo sa aton pinagi sa kabudlayan kag ang tawo nga masako permi sa trabaho indi makatuon sa pulong sa Ginoo may panahon sa pagtuon bangod kay indi na sa kagwa sa balaya makabati na lang siya o kun makapamati na lang siya sang pulong sa Ginoo nga ginahambal pwede sa TV, sa internet o kun sa bisan sa diin nga paagi. Okay? Sige, ang katapusan nga mga inadlaw magaabot nga daw sa baha. Ato nga hari magahimo sang malig-on nga kasugtanan sa madamo nga mga katawuhan sa sulod sang 7 ka tuig. Pero pagaligad sa 3 ka tuig kag tunga pautaton niya ang mga paghalad kag ibutang niya sa templo ang makangililad nga mga butang nga mangin kabangdanan nga pabayan ang templo. Nagapabilin ini didto hasta nga mag-abot ang katapusan sang sina nga hari suno sa gintalana sang Dios. Okay? Magapadayon ina siya. Okay, magapabilin hasta sa katapusan suno sa gintalana sang Ginoo. May gintalana ang Ginoo nga dapat matabo kag maga-end na. Okay? So ang aton diri nga focus sa sining hapon hindi i-calculate kung saan ang definite nga time, exact nga time nga magkalatabo ini tanan. May mga part diri nga natabo na, kag may mga part diri nga matabo pa sa palabuton. So ang focus sa sining hapon amo nga ipahibalo sa tawo nga sooner o kon later ang tanan nga ginahambal sa Biblia matabo gid. Kag dapat mangin prepared kita. Kay biskan sa subong pa ni siya, biskan hindi pa ni siya matabo sa subong, matabo pa ni siya sa palabuton, kung mapatay ka subong nga wala kay relasyon sa Ginoo, kaangailan na ang natabo na sa panahon nimo. So amo na sa dapat nga ang mensahe sang Ginoo nagapahibalo sa aton matuod ang tanan diri nga panghambal.
kag dapat naton ina patihan o kon talupangdon nga ang Ginoo nagapaabot sa aton sa pagbalik sa iya kag naga-remind siya pinaagi sa sini nga mga kalalatan. So ang ginahambal diri nga mga kabudlayan matuod ini nga matabo. Okay, sa verse 16 sang Book of Matthew chapter 24 sa teksto nga ginbasa to gaina. Kamo nga mga taga Judea, kamo nga ara sa Judea dapat magpalagyo sa kabukiran. Specifically ang gina-address ni ang mga Israelinhon, ang mga Hudiyo sa ila niya nga lugar. Ang tao nga namatabuan nga ara sa guwa sang iya balay indi magsulod sa pagkuha sang iya pagkabutang. Ang matabuan nga ara sa yauma indi na magpauli sa pagkuha sang iya mga bayo. So specifically natabo ini sa panahon nila. Kag sa panahon kung mabasa tang Biblia sa panahon nila natabo man ini. Okay nga sang time nga ginpapalagyo siya sang Ginoo kaupod sang iya pamilya sa sugo paagi sa mga anghel nga nagabulig sa ila ang instruction indi magbulubalikid. Pero kay ang iya nga asawa nagbalikid amo to iya nga nangin bato siya nga asin. Okay? So ang spiritual application sa kabuhi naton nga kung kita nakadesisyon sa pagsunod sa Ginoo, no turning back. Magaupod kita sa Ginoo sa padayon bisan pa sa kabudlayan nga aton magagihan. Okay? Kag ang bisan sino nga nagabalikid kaangay sa siguro sa kabuhi sa asawa nila, may madamo sila tong nga nabili nga mga pagkabutang. May madamo sila nga malahalon nga mga nabili nga mga pagkabutang nga ginaulikdan niya. Amo to nga nasunog upod sa to nga lugar kag ginbalikid niya kag didto nangin bato siya. So amo man na sa aton nga kung nagasunod kita sa Ginoo hambal niya gani ang nagaarado kung nagabulubalikid indi gid maayo ang iya nga agi. So busilingon ang pagsunod sa iya dapat tuloy-tuloy. Sa piyak sa kabudlayan nga aton magihan, dumdumon tang ang Ginoo gindaog na niya. Kag dapat kita magapadayon. So sa ila naman niya sa grupo sa mga Israelinhon, literal nga sa panahon nga ina nga matabo sa ila, hindi sila magbalik sa kundi man sila nga balay naga-star. Kay nga aman amo na instruction sa Ginoo kag may specific nga area ang Ginoo nga ila pagakadtuan. Okay? Kag sa panahon nga ini, way ta kay balo exactly gid kun ini siya after na sang rapture nga ang mabilin ang mga Israelinhon na lang mag-play sang ila role sa adlaw sang tribulation o kon great tribulation o kon ang church wala na. Pero kumo kay ina siya hindi man ang Biblia directly specifically naghatag sina hindi ga kabagay nga mangin dogmatic kita sa pagsiling nga kita o kon ang church wala na sa panahon ini. Pwede nga ara, pwede nga wala. What is important? Ara kita sa Ginoo. Kaya ang promise siya proteksyonan niya kita. Okay? Sige. Verse 19. Makaluluoy ang mga nagabulusong kag ang mga nagapatiti sa sina nga mga inadlaw. Tungod nga mabudlayan sila sa pagpalagyo. Okay? Magpangamuyo kamo nga ang inyo pagpalagyo hindi matabo sa tigtulugnaw o kon sa adlaw nga inog pahuway. Siyempre specifically dito sa ila. Ari ini nga klima. Sa ato niya wala man inadri. 21. Kaysa sinangat himpo mag-abot ang puwerte nga mga pag-antos nga wala pagid nat matabo halin sang una kag wala sing may matabo pa nga pareho sina hasta sano. So ginapahibalo na sang Ginoo ang katawhan paagi sa minsaya. Kaangay sini nga hitabo matabo. Suno sa gintod ang taligad nga natabo sa Israelinhon nga biskan ila bata ginakaon nila bangod sa puwerte nga gutom resulta sang gira. Ti may mga tao man gasiling kay palangga ko ang bata ko hindi ko na mahimo kaunon siguro kung tsakto pang lakas ang utok mo pero kung 1 week siguro nga hindi ka kakaon amot lang kung makasiling ka pa nga makilala mo pa ang isig mo kapariyo ang gusto sa Ginoo ay palambot ina pabatyagon niya ang katawhan nga akig siya bangod sa paglapas sa iya mga sugo amo nang gusto sa Ginoo palambot ang Ginoo gahatag sa aton sa damo nga mga chances pero mabudlay para sa tao nga balik doon ina. Amo nang gila sila nga hindi ka madala sa matawhay, dalon niya kita sa papuwersa. Pero piskan sa papuwersa pa, still ang tao magapabilin sa paghimo sang kalautan. Pero ang kanami lang, kay even not all, pero some of us magatalupangod gid sa kamatuoran. Okay? Sige. Verse 22. Kung ina nga mga inadlaw wala ginapalipot sang Ginoo, wala gid sing may mabilin nga tawo. Pero tungod sang iya kaluoy sa iya mga pinili, palipoton niya ina nga mga inadlaw. O kon sa English pa, elect. Kag ang elect, o kon ang mga pinili sang Ginoo nga iya ginapangapinan, amo ini ang makita sa karakter sang elect. Nagapamati, kag nagatuman sa iya pulong. Amo ina ang elect. Amo ina ang mga pinili sang Ginoo.
Okay? Madamo sa nagasiling anak sang Ginoo. Pero kay wala man siya nagapamati na siya, way man siya nagasunod, hindi na siya nabilong sa pinili sang Ginoo. Ang Ginoo may mga pinili. Kag ang karakter sang iya nga pagkapinili, makita mo nga nagasunod sa pamaagi sang Ginoo. Okay? Sige, 23. So basi utod, magsiling ka nga pinili ka sang Ginoo. Let us evaluate sa atong mga practices. Sa nasiling sa Biblia, mabudlay magsunod sa agi niya. Pero ang gapadayon amo ang makabaton sang kalawasan. Busilingon, ikaw nga nakabaton sa iya, biskan sa kabudlayan magapadayon ka. Hapos ta evaluate ang kagalingon ta kung pinili kita sang Ginoo kay madamo sa nagatawag, jutay man lang ang iya pinili. O jutay man lang ang masakop sa iya nga pagkahari. Kag base kon kita isa dira dapat hibaluon ta na pinaagi sa aton nga life practices. Kung nagasunod ka, ginakalipay mo ang pagpamati kag pagsunod sa pulong sang Ginoo, isa ka dira. Pero kung sa tion nga sugiran ka sa kamaturan, ma-rebuke ang imong sala, nagakaaki ka sa nagasugid sina an indication, hindi ka nabilong sa kingdom sang Ginoo. Nabilong ka lang ya sa kingdom sang kalibutan ini nga nagasulod ka sa simbahan upod sa mga tumuluo. Okay? Sa verse 23, gani kung may magsiling sa inyo, ari na ang Kristo, o kung didto siya, hindi ka mo magpati. Kabalo ang Ginoo nga madamo sa magakaring nga mga manugpatalang. Sa 24, kay magagwa ang hindi matuod nga mga Kristo, kag ang hindi matuod nga mga propeta, kag kadamo sa mga tawo nga naintuan sini. Masilin na kita, kasamila nato ni muon tudlo itudlo talang iban. Abaw si amo sini, false prophet gid ginagatudlo siya wala sa Biblia. Abaw si amo sini, false prophet gid kay ginaliwat nila Biblia. Pero tisingan taman bi nga sa aton bi i-evaluate taman ang praktisista. Ang ginatudlo sa simbahan ta, ang ginasunod tang mga pamaagi kung ara sa Biblia. Kay kung wala ina sa Biblia, nabilong makita sa mga false prophet. Okay? Sa amo na siya nga masilin ta sa iban, kulto sila. Pero ano gid man bala ang karakter sa ginatawag nga kulto haw? Nga ginatwist ang fundamental truth sa Biblia. Gina-deny, gina-reject ina. Kag kun ara ina sa aton, mga kabahin kita sang kulto, kag isa kita diri sa ginahambal sa Biblia, maghalong kita nga hindi kita mapatalang kay madamo ang magakari nga mga nagpatalang. Kay base isa man kita sa napatalang. Amo ina siya nga wala sang grupo nga makaluwas sa aton, kundi ang Ginoo. So busilingon, dapat naton individually i-evaluate ang mga praktisista o kung ang ginasunod sa simbahan, kung ina siya nagasanto sa pamaagi sang Ginoo. Kay kung wala, utod na intuan ka lang. Kung ikaw man nga nagatudlo, utod, naintuan ka man. Nabilong ka sa naintuan, that's why nga nagainto ka man sa iban. Amo nang ang bulag, maglid sa pareha ka bulag, duwa sila mahulog sa buho. Okay? So, amo na ka powerful, amo na kanami sang pamaagi sang kaaway para nga ang tao bulagon kag intuon sa kamatuoran. May kahibalo siya sang weaknesses naton. Nga kahibalo siya kay ang aton weaknesses amo na ang karakter niya. Wala sang kamatuoran sa iya. That's why ang kabutigan ara sa iya, kag ang kabutigan ara sa aton sang time nga ang evil amo ang nagapossess sa aton. Amo ang nagapuyo sa aton. Pero sang may Kristo na kita, nasanaga na kita, may kaalam na kita. Even though hindi pa kita perfect, pero may truth nga dapat naton sundon kay ang Ginoo gapay balo sa aton. Ang pamangkot, nga ang tawo madasig kag mahapos maintuan. Biskan gani nga ang tawo nagabasa man sang Biblia. Okay? Nga. Okay, dili sa 2 Timothy chapter 4, verse 3 to 4. 2 Timothy chapter 4, verse 3 to 4, ang pulong nagasiling. Kay magaabot ang tion nga ang mga tawo hindi na magpamati sa husto nga mga pagpanudlo. Okay? Amo na sa ato na inner character ang gitun-an taligad. Kung nga ang tawo madasig maituan, bangod kay sa kinaiya sang tao gusto iya sa kalautan. Okay? Hambal dre, kundi ang ila gusto amo langgid ang ila sundon. Magapangita sila sa mga manunudlo nga magatudlo sa mga butang nga gusto lang nila mabatian. Tuod ni. Matuod ina. Okay? Ay hindi ko daya magsimba kay hindi kay magsimba sa Ginoo pagi sa sina nga mga tao kay kadamo sang bawal diri, bawal didto, bawal bla bla. Amo na gani nga bawal kay ang Dios nakaibalo nga kita malinapason. That's why damo bawal. Ti didto lang mi masimba sa ila tiya, upod kay damo. Wala tiya bawal, pagusto. Bala nagairigod kaya sang bisyo mo da, okay lang. Okay? Okay lang. Muna sa ang strategy sang kaaway kung paano kaniya intuon kay kabalo siya amo nang weakness naton. Kag may mga instrumento man siya nga ginagamit sa pagtudlo sina.
Sabi mo ang Ginoo lang may mga manunudlo, ang kaaway madamo man siya sang mga manunudlo. Okay? Magapangita sila sang mga manunudlo nga nagatudlo sa mabutang nga gusto lang nila mabatian. Amo nang ginatawag nga cultural theology. Ang pagsulod mo sa simbahan, i-criticize ka nila, mawali ka, ila ka pa i-judge. Sino ka nga mag-judge sa pulong sang Ginoo? Sino ka imo nga mag-evaluate na? Suno sa imo lang tawhanon nga kinaalam. Okay? Kag kon magsanto gani sa ila gusto, okay kagid, good kagid. And then, sa tion gani nga magwali ka nga matandog ang ilang mga baho, kontra ka nila, palayason ka nila, palinon ka na. Amo na ang karakter, ti mga utod, Kristohanon ka. Sa simbahan mo, kakatabuin na wala. Kung nagkakatabuin na, kabahin kita sa ginasiling sa Biblia, halong ka mo, nga hindi ka mo mapatalang, kay madamo sa magakari, nga mga manugpatalang. Diba si utod isa ka sa napatalang, kung amo na ang practices. Kay ang kinaiya nga nagakontra sa kamaturan, hindi na iya sang Ginoo. Anti-Kristo ang tawag sila. Okay? So, verse 4. Hindi na sila magpamati sa kamaturan, kundi sa mga pagpanudlo nga himo-himo lang sang mga tawo. Kadamo-damo sa mga doktrina, gitudlo ka nga sila. Okay? Mas laban pa gani nga itudlo ang mga distinctives. Sa kung ano ang ginahambas ng Bible. Mangin lawyer sa organization. Sang sa kung ano ginatudlo sa Bible. Okay? Sa ulado ang bylaws and constitution, pero wala na sa ulo kung ano ang ginahambas sa Biblia. Di ano agwantas ang pastor man. Ang pastor ma-fight out sa sang right niya gamit ang Biblia. Ang sa simbahan niya ma-fight out man sa sang ilang right gamit ang ilang constitution and bylaws. Di sinang daog. Kay sila ang ara sa sect. Sila ang nakaposisyon. Ang pastor nila hard. Tinawagan nila, gincall nila. Sila ang amo, silang busing. Di matudlo pa na balangin sakto. Sa simbahan, hindi na. Ano na lang himo sang pastor, makompromise na naman siya. Para lang hindi magbalang blugasan niya. Matuod ini nga ginahambal kung nagakatabo ini subong sa kasimbahan nyo, ang ina nga simbahan na bilong sa ginahambal sang Ginoo. Halong kamo nga hindi ka mo magtalang kay madamo sang magakari para magpatalang. Okay? Kag base ikaw ang ginagamit utod. Base kita ang gamiton. Be aware. Mangin aware kita. Kay hindi lang kita accountable sa kabuhi ta, we are all accountable sa ginatudlo ta kag sa mga kabuhi sang tao nga nakabaton sa mga pagpanudlo. Kay nga man ang Ginoo magahukom kag magasilot sa tagsa-tagsa nga nagatudlo sang kabutigan sa tao. Okay? So kung nahadlo ka sa pila ka mga bunggaitan, dira mas mahadlo ka sa Ginoo nga makasilot sa imo disto sa impyerno. So amo na siya ang kamatuoran nga dapat naton talupang don kay amo ina siya ang nagakalatabo sa subo panahon. That's the reason why nga ari na kita sa sininga stage. Nag-alarm na ang Ginoo. Ginayug-yug na niya kita. Kada siling siya utod bugtaw ka na. Di ba mo nang hambali Paul? Wake up kay pasanagan ka ni Kristo. Mabudlay magkristohanon, right? Kay kun kristohanon ka, damo ka kontra. Pwede mo kontra pamilya mo, utod mo, member sa simbahan, iskandiin. Te kung gusto. Okay? So sige. Balik kita sa atong teksto sa Mateo 24. Magahimo sila sa mga milagro kag mga tilingala nga mga butang sa katuyuan nga patalangon. Amo nang ginahambas ang Bible ha. Magahimo ang tao sa mga milagro kag mga tilingala nga mga butang sa katuyuan nga patalangon ang tao. Okay? Para patalangon ang tao. Abi mo ang makahimo sa milagro ang Ginoo lang, ang mga propeta lang sa Ginoo. Makahimo man sa milagro ang mga katauhan sang Yawa. Amoy ina nga sa panahon ni Moses sang gingamit siya sang Ginoo sa pagpakita sa mga milagro dito sa Ehipto, ang mga magikiros sang Egyptian naghimo man sila. May kasarang man na sila sa pagbangayo sa paghimo sa mga milagro para patalangon ang tao. Okay, amo ina nga may mga pila ka mga members nga may nasakit, nagakinadto sa mga surwano, kada sila sakot, pastor rin sakto bala ning ginahimo namon, Biblia man ang ginagamit nila. Of course, gamiton nila nga front ang Biblia, amo nang ginahambas ang Bible eh. Gamiton man nila ang kamaturan o kun ang Biblia. Okay, pero i-twist nila kag amo nang instrumento para intuon ang tao. Kabalo ka, ang counterfeit sang truth is lie. Alang man nakaron nga may ang ipakita mo sa tao, santol. Okay, ang kamaturan santol. Ang gamitan mo yung nga kabutigan, bayabas, hindi pwede. Kaya layo-layo lang sila, hindi kaya maintuan ng tao. Hapos-hapos identify. Pero dapat santol man, pero magkaitsura lang. Pero piki gali sa santol. So, silingon, gamit man ang Biblia, intuon man nilang tao. Amo ina siya, ang ginatawag kamaturan. Kabalo ka ang tao, amo ni mga utod. Gakinanglan ang tao sa benepisyo all the time. May milagro lang ang matabo, may mangilat lang sa puno sa bayabas, nag-ayo ang imo nga masakit.
Sa sunod nga sinimana, ipaibalo mo sa tao, simbahon nila na ang puno sang kahoy kay may milagro. Nagdamgo lang sa kay amo ning Santos, nagmilagro. Ang tao masimba-simba na dira. Amo nang gusto sa tao, dira kita madasig magtalang kay amo nang weaknesses naton. Sa weaknesses naton dira naga-operate ang kaaway naton. Okay? Mango-mango na gid si Sitan. Kung ang gusto mo babae, tagaan niya ka lalaki. Okay? Ang weaknesses mo pagkaon, tagaan niya kaya trabaho. Diin ka nagakaluya, dira ka na niya tagaan. Kung weaknesses mo babae, tagaan niya ka babae. Kwarta, tagaan niya ka kwarta. Okay, sa pamaagi nga iya. Tikaw mo kay evil siya, bad siya, sa bad way man nga paagiyon. Okay? Amo na dapat natulupang doon kung paano ang kaaway maginto sa aton. Tabi naton literal sa literal ang perme nga ang kaaway magakari kag magapatalang? No, basi napatalang ka na. Talupang da ang practices kag ginakawilihan mo sa adlaw-adlaw nga tanan. Okay? Kaalam, tagaan niya kakaalam, kalibutan na nagaling ang kaalam. Nga nagadala sang pagpabugal, pagkamataas-taason sa kagalingon. Okay? Dere sa 2 Thessalonian chapter 2. Okay, chapter 2, verse 9 to 12. 2 Thessalonian chapter 2, verse 9 to 12, aring hambali Paul. Kung magpakita na ining malaot nga tawo, gamito niya ang gahom ni Satanas. So, hindi ta specifically ma-point out kung sino ini ang tao, basta gamiton siya ni Satanas. O kung gamiton niya ang gahom ni Satanas. Magahimo siya sang tanan nga klase sang mga milagro. Kag makatilingala nga mga butang nga daw halin sa Dios pero hindi. Okay? Daw halin sa Dios pero hindi. Di pa mangkot paano tanautod may baluan kung halin sa Ginoo kung hindi. Dapat kung ano ang ginahambas sa Biblia, amo na ang ginasunod niya. Okay? Nga kung ang iya ginahimo nga mga milagro nagasuno sa ginahambas sa Biblia. Pero kung ang ginagamit niya mga Latin o ano pa da nga mga lingwahe o kung mga wala sa Biblia kung ano pa da, hindi na naiyayas ng Ginoo. Halimbawa, magkanto ka sa mga Suruano, ginahambas ng Biblia nga sala, hindi pwede. Nagahimo sa mga milagro? Of course, mahimo nila na. Kaya hambas ng Biblia, gahom ni Satanas ang gamiton nila. O kung ang ipagamit sa ila. Kag ang tao, halimbawa, desperado ka na sa imong masakit, ang weakness mo nga mag-ayo kagid, ang anong hambal mo, bahala na bisan anong matabo. Basta biskan paano lang basta mag-ayo ako. Sacrifice mo nga mag-ayo ka lang, pero giinsultuhan mong Ginoo. Nga man haw, ang pag-ayo mo sa sing kalibutan maga forever kagid diri hindi man. Didto kaya mga tubang sa Ginoo. Kung gatuo ka nga ang ina nga mga munugbulong makaayo sa imo. Nga hindi mo bituuhan ang Ginoo nga matudtuod nga tag-iya kagamahanan sa tanan nga pwede mag-ayo sa imo. Kung itugod giman sang Ginoo nga mapatay ka, so what? Kay para sa Ginoo, kag magapuli ka sa Ginoo. Abi mo ang kamatayon sa Kristohanon, kaperdihan na kadalagan ni na iya. Okay? So ginatestingan ang aton pagto. Okay, magahimo siya sa tanang nga klase sa mga milagro, kag makatilingala nga mga butang nga daw halin sa Dios, pero hindi. Sa verse 10, kagamito niya ang tanan nga klase sa mga pagpandaya nga sa mga tao nga magakawala. Liwat? Kagamito niya ang tanan nga klase sang pagpangdaya sa mga tao nga magakawala. Sino niya mga tao nga magakawala? Amo ni ang mga tao nga hindi mamati sa kamatuoran. Amo to blagi masa tagina sa Timothy nga sa uli nga inadlaw ang mga tao hindi na mamati sa kamatuoran kundi sa kabutigan na. Magapili-pili sila sa mga nughambal nga gusto lang nila mabatian kag amo lang ang ila pamatian. Amo na siya ang konsekwensya. Amo na sa resulta. Amo na ang mga tao nga magakawala nga ginahamba sa Biblia, gamiton sang kaaway ang tanan nga klase sang paghimo sa mga milagro para patalangon ang tao. Kag hindi lang nasagwa ang number 1 sa sulod, ang desire naton, ang bugal naton, ang kun ano nga tawhanon nga kalipayan naton nga sa diin naga-enjoy kita sa paghimo sina biskan ina labag o kun hindi suno sa pamaagi sang Ginoo. Okay? Sige. Amo ini ang ila dangatan, hambal niyo, amo ini ang ila dangatan, tungod kay hindi sila maghigugma sa kamatuoran, nga amo ang makaluwas sa ila. Sino ang kamatuoran? Ang Ginoo. Sino ang makaluwas? Ang Ginoo. Pero ang tao, hindi magpamati sa kamatuoran, amo ni ang ila dangatan. Sa verse 11, gani, ginpabayan na lang sila sang Dios, nga patalangon kag magpamati sa butig. Ginpabayan na lang sila sang Ginoo. Nga patalangon kag magpamati sa butig. Kaya ano mga hindi man sila masunod sa kamatuoran. Mawali ka sa insakto, kontrahon ka pa. Amo ina nga jutay lang ang ginahambal sa Biblia nga maluwas. Damo-damo sa Kristohanon ay. Damo-damo ginahambal sa kasunod sa Biblia, jutay lang. Amo lang man na sila ang makaagom sa kaluwasan.
Hindi po silingon nga nagsimba ka na, luwas ka na. Hindi po silingon nga muyo ka, luwas ka na. Hindi po silingon nga nagbasa ka Bible, luwas ka na. Ang kaluwasan mo, kung nabaton mo si Kristo, kag nakabuhi mo ang pulong niya. Nagapakita lang nga ang pagsunod mo sa iya, resulta sa kaluwasan nga nabaton mo. Masami ang ginatudlo, ay, hambal sang pastor namon, grace alone, luwas na kami. Tsakto na! Okay? Faith alone, luwas na kami. Faith alone, luwas ka na. But faith is not alone. Okay? Faith alone, but faith is not alone. Ang faith may upod siya nga good works. Kaya ang good works resulta sang imo pagtuo nga dapat mo pamatud-an nga nakabaton ka sang maayo kay nagagwa sa imo ang maayo. Alang-alang man ang nabaton mo ang maayo, gagwa si mo malain, di ba? Amo lang balipol sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 10. Ginluwas ka sang Ginoo para maghimo sang maayo. Kag ang kalawasan mo grasya, ang nakabaton sa grasya, mapamatud-an mo ina nga ang imo nabaton iya sang Ginoo kon ang kabuhi mo gasuno sa pamaagi sang Ginoo. Amo na ganang ihambal ni James, faith without good works is dead. Patay. Kay nga man mapamatud-an lang nga may kaluwasan ka kon may pagkambyo kag pagkahadlok sa kabuhi mo nga makita sa adlaw tanan ang may pagkahadlo ka sa Ginoo, may paghigugma ka sa Ginoo, may pagsunod ka sa Ginoo nga makita sa kabuhi mo sa adlaw tanan, you are safe. Okay? Hindi paggugusilingon nga naghimo sa maayo, luwas ka na, pamatud-an sang maayo mo nga mahinimuan nga naluwas ka na, nakabaton ka na sa kaluwasan, kag amo ina ang ginapakita mo sa adlaw tanan. Okay? Amo ina ang indication sang isa ka tawo nga nakabaton sa kaluwasan. Hindi lang nga i-justify ta ay luwas ka na, nakatuo ka na, anong tuo-tuo? Pabili ka nagyapon sa mga kabalaskugan mo ginahimo. Kinakontra nyo kamaturan sa simbahan. Pilitan nyo ipasudlo ng inyong tradisyon. Kontrahon nyo ang Biblia. Okay? Tapos masiling ka mga luwas, grasya. Kabutiga na. Amo nang ginahambas ng Bible. Halong ka mo nga hindi ka mapatalang kay madamo sang magakari nga magapatalang. Okay? Halimbawa, ikaw ng pastor namon, amo nang iginatudlo. Instrumento siya sa pagpatalang eh. Tikon way pa siya katulupangod, sugiri siya. Basta pa man lang makatulupangod siya, mahuya man sa iya kalag, mahuya man sa siya kagalingon, mahuya man sa Ginoo, nga ang ginatudlo iya, tradisyon sang tao, hindi pulong sang Ginoo. Ti pulong man sang Ginoo, huoy ginapili-pili lang gani, kung pila lang ang iyang batunan, pero ang pila ka mga passages na nagakorek, nagatudlo sang sala nga mga practices, likaw-likawan na. Okay? So, amo ina ang masubo, tapos sa subo nga panahon, i-comfort na lang tao, pray, pray, pray. Isa ina kapamaagi sang pagpatalang gihapon. Pray, pray, pray. Ang pinakauna tanga itudlo, let us evaluate ourselves. Let us evaluate our practices. Okay? Sa simbahan man, sa pinamay, bisan diin. Kay kung gina-evaluate naton, matalapang na naton, sunod sa ginahambal sa Biblia, nga layo-layo kita. Kag ang pagpangamuyo ta, may gahom lang na, kung ang Ginoo ginasunod naton, kay the power of prayer is the power of God. Okay? Tapos magsigi ka lang hambal ng mga muyo, pero ang mga ribulto nyo, hindi nyo man nag-apay ginapanghaboy. Ang mga tradisyon sa simbahan nga wala sa Biblia, wala man nag-reject. Tapos mga muyo, sino masabat sa imo? Ang masabat sa imo, ariyo, ang gahom, ang tag-iyas ng kalibutan. Okay? Ang nagapakadyo sa kalibutan, Satan ang masabat sa imo. Hambal ni Satan, sige. Padayon na lang na, ang mga tradisyon, padayon na lang na. Wai man na niya sang kabudlay, man na mamatay sa kamaturan, sakit-sakit na niya. Sige lang, okay lang na. Okay? Damo man nagyapon sa mga ginapinay. Jutay lang na ang matindog sa kamaturan, kag amo pa nang ila kontrahon. Amo nang ginahambal sang Bible. Okay? Amo na ang ginahambal sang Bible. So mga utod, kung ara ka sa inaang kaimtangan, you are blessed. Kay ginakontra ka, bangod ara ka sa kamaturan. Busilingon, God is with you. Okay? Kaupod mo ang Ginoo. Okay, so hindi ka dapat maluoy sa kagalingon mo. Mas maluoy ka sa mga tao nga nagapabilin sa kabutigan, ka nagakontra sa imo. Kay way man natudlo ang Ginoo nga mangkontra sa imo siperyo, manghisa ka, mangbakol ka, manakit ka, mangakusar ka. Ang natudlo gani gugma, pagpatawad, pagbiligan, tanang nga maayo. Pero ang tao amo na ang ginakabuhi. Okay? So sa Mateo 7. Okay, Mateo 7 22 hasta sa 23 naghambal ang pulong. Sa adlaw sang paghukom, madamo ang magasiling sakon. Ginoo, sa imo ngalan nagwali kami sang imo pulong. Sa imo ngalan ha, nagwali kami sa imo pulong. Busilingon sa imo authority, nagwali man kami. Nagtabog sang malaot nga mga espiritu. Nagatabog man sila sang malaot nga mga espiritu. Kag naghimo sang madamo nga mga milagro. Di ba amo tambal gaina? Nga gamito ni Satan ang tanan man nga klase sa mga milagro para patalangon ng tao. Sa 23, dayon magasiling ako sa ila.
wala ako makakilala sa inyo, palayo kamo sa akon, kamo nga manugbuhat sang malaot. Depart from me, I never knew you, you evildoer. Amo na ka ba yung ginhambal ni Jesus sa iyang mga disipulo? Parte sa mga parisiyo o kung manunudlo sa kasuguan nga gasiling siya, sundan ninyo ang ila ginatudlo pero hindi ang ila ginahimo. Kay mga hipokrito ang ginang mga tao. Amo na siyang busilingon. Busilingon, pwede ka mangin preachers of the word of God. Even you are not preachers of God. Okay? Lain balaya nga manugwali ka sang Ginoo, nga ginapanagiyahan ka sang Ginoo. Sa manugwali ka sa pulong sa Ginoo, nga ginagamit mo sa personal mong interest pero hindi kaya manugwali sang Ginoo. May salabdon ka sa Ginoo. Hambal diri may gahimo milagro, may gaayos sa mga masakiton, may gapangwali, pero wala sila nabahin sa pagkahari sa Ginoo. Amo nang hambal ya, jotay lang. And now, let us evaluate ourselves. Let us evaluate our practices. Kung nabahin gid man bala kita sa kingdom sa Ginoo. Ang isa ka sign, ang isa ka indication na nabahin ka sa kingdom sa Ginoo, the moment you hear the word of God that corrects you, you are willing to submit. You are willing to accept and obey the command of the Lord. Pero kung mabatian mo ang pulong sa Ginoo tapos nag-resist ka, mangbato ka, mangaway ka, an indication that you are not belong to the kingdom of God. You are belong to the kingdom of Satan. Kaya amo na ang mga Parisiyo sang una, tudluan sila sang insakto, batuhon nila si Kristo, batuhon nila mga apostles, hingabuton nila. Amo na siya. Sino ni naghingabot? Ang nagabitbit ba sang tura? Nagabitbit ba sa Biblia? Kanagatudlo man sa mga tao pero gapatalang lang galing sa mga tao. Diba si ikaw isa dra utot? Sa diin ka? Sa tudluan ka? Tapos ginakigugma mo ang pulong sa Ginoo? O kung nagabato ka, nagakaakig ka? Kaya nakurik ang imo nga misteryo sa kabuhi mo. Kung amo ina ang imo pagkakristohanon, pag-atubang ta sa Ginoo, silingon niya kita, depart from me, I never knew you, you evildoer. Okay? Kasubo ka kamo tunan, amo nang ginahambal diri. Halong kamo, magbantay kamo nga wala sang may makapatalang sa inyo. Okay? Kung pagbalik mo, magbalik sa normal ang tanan, pagbalik mo sa simbahan, husisaa ang inyong mga bylaws and constitution. Husisaa ang inyong mga practices. Kag kung ina wala nagasanto sa Biblia, otod you are victim, okay? Na biktima ka sang sala nga mga pagpanudlo, napatalang ka sang pagpanudlo nga wala gasanto sa Biblia. Kag ginatipigan mo ang santos-santos nga ina sa kabuhi mo. Okay? Pero hindi pa ulihi ang tanan. We can evaluate ourselves and reject sa mga hindi amo sa pagpakita nga ikaw alagad sa Ginoo. Just like sa natabo sa Ninive. Nga biskan ano sila kalaot, sa nagwali si Juna sa ila sang pulong sang Ginoo, nagsoksok sila sang sako, nagbutang sa abo sila ulo, nagfasting sa pagpakita nga nagakasubo sila kay bangod nga nakasala sila sa Ginoo. Kag ginluwas sila sang Ginoo. Okay? Amo na siya boss dingon utod. Wala sang matarong sa aton. Pero ang mensahe sang Ginoo nagapahibalo sa aton nga dapat na kita magbalik sa iya, magbiya sa kalautan nga gina-practice na naton. Mga bulag lang kita kung nagaspadayon lang kita sa mga pagpanudlo nga wala sa Biblia, nga ginatudlo sa mga pastors ta, ginatudlo sa mga tigulangan ta, ginatudlo ni bisan sino nga wala na base sa Biblia. Tapos ibutang tal sa simbahan ta, ang Dios amo ang sababaw, the highest authority. As idalom wala tang sa unod sa Biblia. Maayo ka na. Maayo ka na. Ang ilang mga pastor, no work, no fee. Grabe, no? Damo. Basta masilig ko lang sa inyo, sisaan nyo ang inyong kasimbahanan, ang inyong mga bylaws, ang inyong konstitusyon, ang tanan nyo mga practices, kundi na pattern sa Biblia. Pagbalik niyo pamangkutan yung pastor nyo, kundi na nabasi. May mga pila ka tao ay nga mamalabag sina, amuna ang mga tao nga nag-resist sa authority sang Ginoo nga ginahambal sa Biblia, godly form, but they deny the authority of God. Okay? Godly form but they deny the authority of God nga ginahambal ni Paul kay Timothy. Matutom kuno abi, nagdunit ka building, nagdunit ka luti. Tisno siya ang tag-iya ka simbahan. Tandaan ta mga utod, wala ta sa aton. We are all instruments sang Ginoo. Okay? Instrumento lang kita sang Ginoo. Ang Dios nga aton amo ang tag-iya sang tanan. Okay? So amo ina mga utod, kag ko nabilang kasi na huna-huna agi sang maayo. Kabay pa nga matandog sa konsensya mo sa sining hapon, kag mangisog ka sa pag-stand out sa ginatawag kamaturan. Okay? You have so great part sa sining nga istorya, sa sining nga issue. Okay? This is about salvation. This is about God. This is about you. Okay? Hindi niya kutso-kutso.
dapat kita magtuon sa kamaturan. Seek the truth, and the truth shall set you free. Worship God in spirit and in truth. Hindi sa kabutigan. Pangita ang truth. Sino ang truth? Ang Ginoo, ang pulong niya. Ang problema, pag abot sa truth, i-deny ina siya. Kay wala na base sa Biblia. Ay, wala na base sa konstitusyon kag sa baylos. Okay? Sino kaya pastor nga magdumala sa among simbahan? Kaya nakabutang sa konstitusyon in baylos. May mga trustees na diya. Sunod ka lang kung anong pamaagi kan tudlo sang mga leader sa simbahan. Makuha man tong pastor sa Bible. Nambali sa Biblia. Ang pastor shepherd manugbantay sang panong. Subong niya ang panong nagabantay sa pastor. Ang panong, ang karniro nagabantay sa shepherd. Instead nga ang shepherd babantay sa iya nga panong. Amo nang baliktad wala man niya pastor dili nabutang sa kakastosyon nga ikaw yung administrator sa kasimbahan. Ikaw yung magadumala. Kami ya. Ginhire ka lang namon niya, ginasilduhan ka lang di. Kami ang gapakaon sa imo. Kami ang gasweldo sa imo. Kami ang nagtawag sa imo. Therefore, ang pastor nga pastor nimo, hindi pastor sang Ginoo. Kaya ang pastor sang Ginoo, gintawag sang Ginoo, ginpakaon sang Ginoo, ginabuligan sang Ginoo, gina-empower sang Ginoo, tinawag na sa sang Ginoo. Nagahambal siya sa pulong sang Ginoo. Di ba mo nang hambal? Sa John chapter 4 verse 34, nga ang tinawag sang Ginoo, ang ginpadala sang Ginoo, gahambal sa pulong sang Ginoo. Okay? Siya ina nagahatag sa tanang kinalan. Pero ang nagakalatabo sa niya, pag abot pa sang pastor, kami ang gapsildo sa imo, kami ang gapakaon sa imo, kami ang gatag sa nanglanon mo. Sundon mo kami. Sila ina nga pastor ninyo hindi niya pastor sang Ginoo. Okay? Masubo kag masakit ang kapaturan, but that is true. Kag kung nagakatabo ina sa inyo, nadala ka sa ginahambal sa Biblia, bagbantay ka mo kay base madamo ang magpatalang sa inyo. O kung magtalang ka mo kay madamo ang magakari sa pagpatalang sa mga tao. Okay? So, wotod, wake up. It's not so late. Sige. So, kung balik kita sa atong teksto. Kung mahimo, bisan pa ang mga pinili sang Diyos. Amunin ka nami, kay mapatalang. Mapatalang ang mga tao nga way nagasunod sa kamaturan, pero ang mga pinili sang Ginoo hindi gid mapatalang kay ngaman ang anak sang Ginoo nga nagasunod nagapamati sa kamaturan nagakabuhi sa kamaturan i-empower kag buligan ginaya sang Ginoo hindi ginaya pagbayan amo ganing hambalya nga kun may jutay ka nga kinaalam nga hindi mo ipagamit sa iya kuhaon niya. Pero kung may madamo, biska madamo pang imong nahibaluan parte sa iya kung ginapagamit mo sa iya dugangan pa niya. Nga ambot silingon, ang kabaturan ng pulong niya, kung ginatangkilik ta, ginakabuhi ta, ginaopdan ta ni, dugangan niya ang kalam naton kag hindi ita pagtugutan nga mapatalang. Pero kay ginadinay amo ina atugutan niya nga ang tao mapatalang. Pero ang mga pinili sang Ginoo nagapamati kag nagatuman sa iya. Kag kabay utod kabahin, ikaw dira. Okay? So, sa mga pinili sang Ginoo, ari ang iya nga promisa. Sa John chapter 10 verse 27 to 30. Ang akon mga karniro nagapamati sa akon. Si Kristo gahambal ang mga karniro sang Ginoo gapamati sa iya. Amo na kabalo kita sa simbahan, may mga lubo dra kag may mga karniro. Ang mga lubo nakaimpon sa mga karniro. Okay? So, ang iya nga karniro una nagapamati sa iya. Paano mo himubalan? Naga-enjoy, nagakalipay the moment nga kabati sang koreksyon. Pagpanudlo halin sa Biblia kag nagabato nila. Okay? So, hambal niya, kilala ko sila kag nagasunod sila sa akon. Amo nang hambal niya, depart from me, I never knew you, you evildoer. Kay hindi ka kilala mo. Pero ang iya kariro, kilala niya. Nabaluan niya kung sino ka. Hindi lang sa pangalan mo, your heart, your mind, whatever you do every day, God knows that. It is recorded in the book of life. Recorded in the book of God para sa tanan nga nagasunod sa iya. Kung ano ang ginhimo mo. And at the end of the day, we will face before Him kag pangatubang kita sa iya nga paghukom sa aton. So, bosilingon, ang anak sang Ginoo, kilala sang Ginoo, kilala ta gani ang aton mga practices kung nagasanto kag hindi sa Biblia, amo nang hambalya nga ginagaan niya kita sang criteria kung paano ta na evaluate gamit ang pulong niya. Okay? 28. Ginhatagan ko sila sang kabuhi nga wala sing katapusan. Of course, ang nagasunod sa iya gitagaan sa kabuhi nga wala sang katapusan. Ti ba sila katagaan nga wala sang katapusan, eternal, way gakahulugan kapag pagabuwas madula ang kaluwasan mo. Ina iya magapadayon, pero ang indication sa liwat ang nagapamati kag nagatuman sa iya. Okay? Kag hindi gid sila mawala. Wala gid sing may makaagaw sa ila sa akon kamot. 29. Ginhatag sila sa akon sang akon amay nga nagamhanan sa tanan. Kag wala gid sing may makaagaw sa ila wala gid sang may makaagaw sa ila sa kamot sang amay. Anong assurance ni Kristo nga naghambal sa sini sa 30? Ako ag ang amay isa lang. Busilingon, ang authority sa amay ara sa iya. Ano ang ara sa amay? Ara man sa anak. That's why naghambal siya, hindi gid niya
o kung indi gid madula o kung maagaw ni bisan sino ang iya mga anak o kung mga utod sa kamot sang Ginoo. Okay? So amo ina mga utod nga biskan kamatayon indi makapamulag sa aton sa Ginoo. Pwede tayo matumba pero i-raise up kita sang Ginoo. Amo na kung alagad ka sang Ginoo. Okay? Sige, balik kita sa atong teksto gihapon sa Matthew 24, chapter 24, verse 25. Sa 25 na kita. Balik kita sa atong teksto. Gani tanda igid ninyo ini, ginasugid ko sa inyo nga daan, ini nga mabutang sa wala pa matabo. So actually kung ang tawong ginaton mga utod, we are so blessed. Ikaw para sa mga tao sang una, ang ilaya istorya sa kabuhi, amo patuya nang inwarning sa aton. Sa panahon nila ya, wala patuya na kompleto ang Biblia. Ang natural laws ang ginuara sa konsensya ako sa tagipuson sa tao. Kita ya tama kadami sa pribilehiyo ta kumpara sa ila ngaman. Ang ila kabuhi nang instrumento na para ma-evaluate ang gakatabo subong. Mangin warning na sa aton nga ang nagakatabo sunod sa ginahambas ng Ginoo nagakatuman gid. Galing kay gina-ignore lang naton gihapon. Okay? Ambal niya, wala pa natabo ginapasaanan na kita sa Ginoo, gina-warning nga na kita. Nagasilin ang Ginoo, the moment nga hikapon mo ang kalayo, mapasok ka. Di ka hindi ka gid mamati ginihikap mo gid napasok ka. Hindi pagkauna ang bunga sa inakahoy kay mapatay ka. Gingkaon niya kun napatay siya. Kag napatay kita. Okay? So mga utod, nakahibalo kita sa kabaturan kag dapat nato nina igakabuhi. Sa 26 sa sininga chapter sa Matthew 24. Gani kun may mga tao nga magasiling sa inyo, si Kristo adto sa kamingawan. Hindi ka mo magkadto didto. Kun may magasiling ara siya sa sulod, hindi gid ka mo magpati. Kay kun ang anak sang tao magabalik na makakita ang tanan tungod kay mangin pariyo ini sa kilat nga sa diin ang iyakirab makita halin sa sidlangan hasta sa nakatundan. Damo sang magapakilala nga si Kristo. Ang warning sa Ginoo hindi kita magpati pero damo gyapon sa nagapati. Kay nga aman nga gani kuno nga damo sa magapati sunod sa ginton ang tagay na kay ang tawo hindi mamati sa kamaturan. Pag open up sa kabutigan, pag offer sa kabutigan, sunod dahil ng tao kay amo na ang gusto niya. Kabutigan. Gamit man gyapon gabit man sa gyapon Bible, pero kabutigan lang galing inasunod. Okay? So masubo nga kamaturan pero amo na ang kamatuuran nga ginatawag. Okay? So ang Ginoo magakarisya. Magakarisya nga nagasilak para nga ang tanan makakita sa iya kag hindi mapatalang. Damo sa nagaklaim subong nga si Kristo sila. Kag damo-damo sa ilang mga sumunod minilyon. Okay? Bangod ina sila. Amo nang ipangamuyo naton nga kon kita ikaw utod nakadangat sa kaluwasan, ipangamuyo taman sa Ginoo nga makabuktaw man sila sa kamaturan. Sa 28, may hulubaton nga nagasiling kon diin may patay nga lawas didto man nagatilipon ang mawak. Subot silingon sa tion nga ang Ginoo magpakita na sa tion nga ang Ginoo magapahayag na sa iya presensya, full of glory, makakita ang tanan. Okay? Makakita ang tanan. Amo na ang ginasiling sang Ginoo sa kasulatan. Okay, dire sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 15 to 17. 1 Thessalonians chapter 4, verse 15 to 17. Nagasiling si Paul parte sa palabuton nga pagbalik sang Ginoo. Ginasugid namon sa inyo ang suno sa natudlo mismo sang Ginoo. Nga kita nga mga buhi pa sa pagbalik sang Ginoo hindi maguna sa mga nagkalamatay. Sa sina nga tion ang Ginoo mismo magapanawag halin sa langit nga may pagmando mapatian ta ang pagpanawag sang pangulo sang manghel kag sa tunog sang trompeta sang Dios kag ang tanan nga nagkalamatay nga nagtuo kay Kristo pagabanhawon anay. Pagkatapos sabditon upod pagkatapos kita nga mga buhi pa sa sina nga tion sabniton upod sa ila sa mga panganod sa pagsugata sa Ginoo sa ibabaw kag mangin kaupod kita sang Ginoo hasta sano. Di ba do ano kanami sini nga promesiya o kon promise? Kabalo ka ang pagbalik sang Ginoo mga utod. May duway na sa ka-phases. Magabalik siya sa kawaan, amoy nang natawag nga rapture. Pag magakuha siya sa mga nagatululuo o kon mga anak niya. Sugataon kita ni Kristo nga aton utod. Kag sa katapos sina magakonsult sa kaangay sa ginhambal niya sa iyang mga disipulo nga kung paano siya naglakat o kung nagpaibabaw amo man siya magapaidalom. Kag magarin siya sa ginhambal sa kasulatan na tawag nga millennial kingdom of Christ. Magarin siya sa sina sa amos na kalawig nga tinion sa sininga kalibutan kag pagkatapos sina magabalik naman ang kalautan tugutan naman niya nga ang kalautan maga-operate naman sa presensya sang kaaway kiti buy-an naman niya sisitan buy-an naman niya halin sa bottomless pit kag sa sinahok man sa Ginoo final judgment sa mga wala nagasunod sa iya. Okay?
So sige, kanami sina nga mga promesiyas sang Ginoo sa verse 18 gani hambalya, gani palig-una kag lipayan ninyo ang isa kag isa sa paagi sa sini nga mga pagpanulo. Paagi sa sini nga mga pagpanudlo nga nagadala sang kasanagan, paghangop, nagadala sa paglaom sa mga tawo, nga na may paglaom ka, bangod nakaintindi ka sa kamatuoran. Bangod kay nakaintindi ka sa kamatuoran, kabalo ka nga nalipay mong Ginoo. Bangod kay nalipay mong Ginoo, sigurado nga may kaupod ka sang Ginoo. Kay anak ka sang Ginoo. Pero kung ang ginatudlo sa atong kabutigan, nagahatag lang na sa kalalatan sa mga tao. Okay? Amo na siya nga paligunon ta kag lipayon ang kauturan ta pinaagi sa pagtudlo sa kamatuoran. Kag ang pagtudlo ngay na hindi lang mabasa sa Biblia kundi makita sa kabuhi naton. Nga nagasiling ang Ginoo, magbinuligay kamo. Panahon subong dapat kita magbinuligay sa mga kauturan ta nga nagakinahanglan kung ginapabugana ka sa Ginoo, panahon na ni nga makabulig ka man sa ila. Hindi sa pila lang katawo kilala mo sa malambutan sang ikasara nga ginahatag sang Ginoo sa imo. Okay? Madamo sang pwede ta ibulig kun ang ato desire nagabulig. Amo ning hambalya mapaligunanay. Paano mo palipay nga kasubo? Paano mo papaligo nga kaluya kun daw wala ka magasapak sa iya? Kun daw wala man kamo kilalahi, daw hindi man kamo kilalahi, daw wala man kamo labos sa isa. Amo na tudlo sang Ginoo? Hindi. Pero kakatabo ina sa atan. 2 Timothy chapter 2 verse 16, last verse. Likawi ang mga pagpanudlo nga wala sing pulos kag wala nagahalin sa Dios. Tungod kay ina nga mga pagpanudlo o kon tungod kay ina nagapalayo lang sa mga tawo sa Dios. Simpre mapalayo gid man ang tao. I-feed mo lang ang tao sa mga tradisyon niya sa simbahan nga wala na basa sa Biblia, nagapalayo ina sa Ginoo. Amo ina nga ang mga tao gamay mo lang nga korek sa pulong sang Ginoo, nag-arangkada yon. Kay ang iya nga katol, natabunan, naghimo ba ko kang nagkanser. Instead nga sang gamay pa dapat nakuha na. Nga dapat kung ang tao na tadlong na nga paginawi, sa ulihi, magatubo na siya sang maayo. Pero kay na-maintain, na-tolerate, natago-tago ang ina nga mga bukukang, nagaresulta sang kanser, nagaguba sa kabuhi sang tao sa iglesia. Amo na siya ang butsilingon sini. Sa mga utod, kitang nakabaton sa kaluwasan, dapat kita magsunod sa pamaagi sang Ginoo para hindi kita mapatalang. Amo ni atong ginauyatan nga assurance aton tagsa-tagsa kakabuhi. Amo ni ang mensahe sa mga signs nga ginahambal sang Ginoo sa kasulatan nga nagapaalarma sa aton nga matabo gid ang tanan kag ang Ginoo still nagapanawagan sa mga tao sa pagbalik sa iya, sa pagtulupangod sang kamatuoran. Okay? So hindi mo silingon na nga pastor ka na, luwas ka na. Base pa man lang kung nagtalang ka lang. Hindi mo silingon nga nanigulang ka na nga deacon sa church, luwas ka na. O kung dugay-dugay ka na, maluwas ka na. Let us evaluate ourselves. Si saa ang imo kagalingon. Si saa ang imo pagkabuhi. Base kung wala ka nagasunod sa Biblia. Eh kung wala ka nagasunod, nagtalang ka lang utod. Dapat ka magbalik sa insakto. Balik ka sa Ginoo, sunda ang pamaagi sang Ginoo. No matter nga kung i-reject ka man sa iglesia, i-reject ka man sa katauhan, i-reject ka man sa pastor mo, i-reject ka man sa membro mo, sunda ang Ginoo, siya ang kaluwasan mo. Okay, repent. Receive Christ as your Lord and Savior. Ginoo, salamat gid sa sining hapon. Salamat sa imo pagkamaayo, kabay Ginoo ang Dios ang mga pulong mo amo nabatian. Magadugang naman sa amon sang hibalo kag magahatag sa amon sa kabakod, kaalam sa pagtuman sang imo pamaagi nga sa Ginoo ang Dios, makadangat kami sa kaimo bilang kamatuoran kag dapat namon sundan kag amo kabuhi Ginoo samtang buhi pa kami magmangi pinuslanon samtang kabuhi pa kami sa sining Ginoo nga kalibutan dira sa imo. Lord, kabay pa nga kaluuyan mo tagsa-tagsa ka makatawhan, tandugon mo ila panghunahuna, ila blatyagon, tagaan pa dayon sang opportunity nga magkilala ka magbalik Ginoo dira sa imo. Sa kabay Ginoo, kang iningan nagakalatabo subong kabigon sang tao, isa ka opportunity sa pagbalik sa imo. Ang maayo nga mensahe sini Ginoo nga amo nga ang tao makatalupangod nga ang kabuhi namon sa sining kalibutan umalagi lang Ginoo. Sa isa lang kapamisok madula. Sa panaagi sa sining kalatan magkalago ba Ginoo. Kalawi ang tanan ang akong pangamuyo para sa tanan Ginoo nga kabay pinaagi sa sini makadangat sa kaluwasan, makabaton sa kamaturan, may kaupod nimo Ginoo kag sa diin malipay ka sa tagsa-tagsa kabuhi sa mga kanakan mo nga nagapanumbalik Ginoo sa imo. Pakamayuwa ang isa sa sining hapon, keep them safe all the time. Kag sa diin Ginoo Dios kabay pa nga ang imo bugay o kung ang imo grasya likop sa tagsa-tagsa kakatauhan sa sining kalibutan sa pagpaibalo nagahulat ka kag nagapalangga sa amon sa isa kag isa Ginoo. Salamat sa tanan mga kaayo nga nagdayon. We give you all the praises and honor in the mighty name of Jesus. Amen. Okay? Salamat gid kag maayong hapon sa liwat.